Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod ay si Freddy dito sa Amerika. At ako po ay magbabalita tungkol sa political situation there in the Philippines. Before I start, I would like to introduce myself. I am Freddy here in America, and I am former competent Toastmaster International, wherein I joined the Toastmaster there in Barangay Toastmaster Club in Bacolod City for exactly 2 years before I depart here to the United States for immigration or being an immigrant. Now, why do I participate in this kind of daily discussion and commentary regarding the Philippines? Because I love the Philippines, where I came from, and this is the way how I support the present administration of Bongbong Marcos Jr., wherein we see our Philippine economy grew in the first quarter of this year, 2024, grew by 5.7% from 5.5% of the previous quarter of 2023. So, lumaki ang ating ang ating economy from 5.7 to 5.5%. So, but yung government natin adjusted the economic growth target downward, aiming for 6% dati, to 7%. Dapat ganun nga, pero binaba nila to this year instead of previously set at 6.5% to 7.5%. Binaba nila sa 6.5%. Pero actually, binaba talaga nila sa 6%. Yung kasi ang mga forecast should be attainable and it could easily be reachable. Kung tumaas, that's okay, di ba? Kasi kailangan sa pamumuhay natin, meron tayong mga goal for a year of accomplishment. Katulad ng ibang mga company dyan sa Pilipinas, like PLDT, where I came from. I worked there in PLDT for 26 years. And here in America, I worked for 18 years. Now I am a U.S. pensioner. Okay? So, by the way, my channel is Filipino sa America Blog. Okay? In YouTube. Okay? And if you haven't subscribed to my channel, please press down the red button below to subscribe to my channel, which is all free. And at the same time, give me a big likes and make some comment, whether in English or Filipino. Okay? Okay? And you could share this video to your friends or benefactors within your family circle, within your community where you live in, most especially here in America, and in the Philippines, in your barangay. Okay? Talk to your barangay and share this video. Okay? Now, ito ay isang patuloy na paninira ng mga gustong pabaksakin at they are asking our president to step down in order to give way to their idol, si Vice President Sara Duterte, na marami na ngayong problema. Kasi si Pangulong Digong Duterte ay umiiwas ICC. Pero ngayon, pinanandiganan ng ating Pangulo na dapat na silang managot. At the Congress has just started calling the former president and other who committed crime against humanity, like President Rodrigo Roa Duterte, former Senator Bato de la Rosa, and other people behind this crime against humanity, where 30,000 people were killed without undergoing under the justice system in the Philippines. Okay? Pero ngayon ang ating mga war on drugs, hindi na walang namamatay, di ba? Except for Davao, na ngayon ay suspendido na ngayon si Mayor Baste Duterte. Okay? Di ba? Kung hindi man siya suspendido, it will. Okay? It will be suspended because of the various crime he did for Davao City. Okay? Yan ang katunayan. At marami na hong bugulong na ulo diyan sa Pilipinas. At ito ay sinasabi nila na ito raw ay pang-pressured
Pero just imagine that. Kasi bakit sila? Ngayon, umalis na sila, itong mga maisog rally ay umalis dyan sa Pilipinas at ginawa nila dyan sa New York na wala naman dumalo, nilangaw. At ito ngayon ay nagpunta sila sa Japan at nilangaw din. Teka, sino ba ang nagsusuporta sa kanila? Isipin mo, pupunta ka sa Amerika para ganyan lang? Ha? Ganyan lang. Sino gumagastos? Sino ang babayad sa hotel? Okay? So, ganyan. Ganyan ang ginagawa nila. At yung mga pumupunta, eh bakit sila pumupunta? Wala na ba silang trabaho dyan sa Pilipinas? O natanggal sila nung pumunta kaya sila ay sumasama upang mabalik sa administrasyon na sila ay tinanggal kasi they are not performing their duties and function as a member of the cabinet of the president. Right? So, ganyan po. Ano? Yan po. Ngayon, mayroon akong sasabihin sa inyo na itong si Dr. Lorraine Marie Badoy na isang doktor dati sa Pilipinas ay imbis na nanggagamot. Dati ito kasi member to ng ng isang kabinete na nag-red tagging. Ngayon tinanggal na sila ng ating Pangulo kasi walang kinalaman yan sa patakaran ng ating Pangulo na magkaroon ng justice system. Justice system dyan sa Pilipinas. At ang ating ekonomiya, as load na nasabi ko na, ay tumaas na ngayon ay 5.7%. At despite this ongoing inflation, ay ito ay binibigyan ito ay sinisira ng ating mga lumalaban na nawala sa pwesto at gustong mapwesto at hindi na pagbigyan ng ating Pangulo. Okay? Kaya ito ay patuloy silang okay? Hello guys, ito ay paririnig ko sa inyo itong maisog rally sa Japan na ito ay pinagbidahan ito ni Dr. Lorraine Marie Badoy. Okay, paririnig ko sa inyo. Meron tayong sabaw. Okay na yan. Bakit? Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. Isa pa, true story. Kapag kami sa... Nadinig niyo ba yung palakpak? Iilan lang ang dumating Iilan lang ang dumating sa kanilang rally sa Japan. Iilan lang ang rally na dumating sa Japan. Isipin nyo, ang mga Pilipino sa Japan ay nagtatrabaho para umasenso ang ating bayan sa pamamagitan ng pinadadala dyan sa Pilipinas na mga remittances ay umangat ang ekonomiya ng ating bayan. At ito mga walang ginawa. Imbis na nanggagamot itong si Lorraine Badoy, ay hindi niya ginagawa ang panggagamot, hindi niya inaasikaso ang kanilang trabaho. Sino nagbibigay ng sustento sa kanila? Sino nagfi-finance sa kanila para wasakin ang administrasyon na umaangat at tinutulungan ng maraming bansa? Ganun lang kasimple. Ganun lang. Bakit? Una, maaring ang China. It's a China propagandist. Yan ang ginagawa. Outside and inside ginagawa. Yan ang gusto nila. Puro sa China. Nagpunta sila dito sa Amerika. Ano nangyari? Ginawa nila, pinalabas nila, itinapat nila doon sa Independence Day celebration. At sinasabi nila, ang mga Pilipino daw na umattend sa Independence Day ay maisog rally. Ayan, napahiya sila. At dito napahiya na naman sila. Hindi sila nagtagumpay dyan sa Pilipinas at ito ay kanilang tuloy-tuloy upang wasakin. At lahat ng ito, ang nagpipinansa kanila ay ang China. Okay? Tuloy natin. Mga trader ito Na nagtatrabaho hanggang gabi, nakakatakot doon kasi may mga multo doon. PRRD, ayaw niya naka-on ang aircon at sarado ng ilaw kasi nakakahiya, hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. So, ito mga nandito ngayon, ano yung accountability, ano yung transparency? Wala silang kapasidad mahiya sa Pilipino. Hindi sila nahihiya. Yes, party every day. Yes. Ngayon na... Party every day? Tignan nyo.
Pag gumatay ng party ang ating presidente ay minsan lang at kadalasan ay biyahe ng biyahe. Samantalang itong si Digong Duterte ngayon ay may natuklasan na bilyong piso ang nawala sa Pilipinas nung pandemic, at ito ay inamin ni Health Secretary Duque na ang nag-utos sa kanya na i-transfer ang budget sa budget department ay si Rodrigo Roa Duterte. At ito ay inamin kasi naiipit na to si Duque, si Dr. Duque, na ngayon ay nawala na bilang Health Secretary. So I do hope that everything will be malinaw na sa inyo na ang lahat ng maisog rally na ginagawa na sa iba-ibang bansa na ngayon ay nag-fluff, nilangaw. Nilangaw sa New York City at nilangaw dito sa sinasabi ni Harry Roque na sa Japan. Okay? Sabi nila mga 500 daw ang dumating. Hindi po totoo. Konti lang. Nakita niyo palakpak sa kanila. Ilan lang. At hindi lang ginawa sa labas. Ginawa na sa mga auditorium. Yun ay nagpapatunay na hindi umaangat itong maisog rally at nawawala na sila. Kaya umalis sila dyan sa Pilipinas. Kasi sila ay walang makuha. Walang makuha. Okay? So, until then, I'll see you in my next vlog. This is your host, Freddy, dito sa Amerika. Don't forget to subscribe, like, and share. And share this video to other people so that maunawaan nyo anong kalagahan. Imbis na tumulong itong mga ito, ay naninira sila. Samantalang ating Pangulo ay ikot ng ikot dyan sa Pilipinas upang magbigay ayuda sa mga Pilipino, lalo at yung mga farmers natin ay binibigyan ng mga titulo. Okay? At lahat ng bagay ay pinaangat ng ating Pangulo, samantalang itong mga ito ay walang ginagawa kundi manira. Okay? Until then, this is your host, Freddy. In God we trust, never lose the peace. I'll see you in my next vlog.